Ayon sa bilyonaryo.com na itinatag ni Mr. Hill E. Kabakungan noong 2015. So ito mga idol, babasahin natin. 6 trillion solution. Bakit tinawag na 6 trillion solution? Ang sabi ni Finance Secretary Ralph Recto, mga idol, ay nagpropose ng isang panukala na ibenta ang tinatawag na 600 hectares land na naiya. Imagine on that, 600 hectares na lupa na kung saan ipinagawa ito ng kanyang ama during the time of former President Marcos Sr. Ngayon, sa termino ng kanyang anak na si Junior, itong si Da Junior, mga idol, sa pamamagitan ng kanyang Finance Secretary, kauupo-upo pa lang nitong si Ralph Recto, ito na agad yung kanyang naisip na band-aid solution. Kaya pala mga idol, pinalitan ang dating Finance Secretary na si Finance Secretary Jokno. Alright mga idol, magandang gabi sa inyong lahat at isang pagpupugay mga idol sa ating mga kababayan dyan sa bansang ating pinagpipitagan, bansang Pilipinas, at sa ating mga kapwa OFWs around the globe. So magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan, saan mang panig kayo naroon sa 7 kontinente ng ating planetang ginagalawan. So pag-usapan natin mga idol ang isa na namang maitim na balak maitim na balak ng Marcos administration. May kinalaman dito sa 6 trillion solution. So ano yung tinatawag na 6 trillion solution? Alam natin mga idol na during the time of former President Rodrigo Roa Duterte ay umutang ang bansang Pilipinas ng malaking halaga para matustusan yung kanyang programang Build program sa loob ng 6 na taon ng kanyang administrasyon. And aside from that mga idol, lalong nadagdagan nung nagkaroon ng tinatawag na global pandemic. Alam naman natin na kung saan around the globe mga idol ang naturang pandemic. Kaya't hindi nakaligtas maging ang mga tinatawag nating superpower nation ay apektado sa tinatawag na pandemic. And the Philippines mga idol, alam naman natin na ang Pilipinas ay under developing countries. So umutang tayo ng pira para sa ating mga kababayan na ginamit unang-una mga idol doon sa tinatawag na mga nasa sektor ng kalusugan, yung mga dumidipinsa gaya ng doktor, nurses at mga first aider, ambulance, itong ating mga traffic enforcer. So yun ang mga first line of defense ng health sector during the time of pandemic, na kung saan kailangan maglagak ang gobyerno ng isang pang mabilisang proteksyon, yung mga ginagamit na uniform mga idol at proteksyon sa mga nasa lansangan na tinatawag nating first line of defense. Kaya't nag-import tayo ng face mask, face shield at itong mga tisket na ginamit ng ating mga doktor. At lalong lumaki mga idol dahil nga sa tinatawag na vaccine. So yun ang isa sa mga naging dahilan kung bakit umutang tayo ng medyo malaki mga idol. During the time of former President Rodrigo Roa Duterte mga idol.
And ito yung ating naging utang nung panahon ni President Rodrigo Roa Duterte, mga idol, kung saan umabot 12.79 trillion debt ang naging utang ng bansang Pilipinas. Well, kahit umutang ang previous administration, may nakita naman at karamihan naman dyan, mga idol, mayroong tinatawag na return of investment. So hindi natin kailangan mangamba doon, kasi yung mga pinagawa ng former president, may mga tinatawag na return of investment, na kung saan yung kita doon ay yun ang ibabayad natin sa ating mga inutang, partikular na yung tubo. But at this moment in time, mga idol, ang bansang Pilipinas ay umabot na sa 14.62 trillion pesos ang utang ng bansang Pilipinas. At during the previous time ng Marcos administration, ay nakautang na agad ang ating President Marcos ng halagang 1 trillion. Borrow to a record of 14.62 trillion. So yan na yung utang natin sa kabuuan as of the end of 2023, mga idol. And according to the Bureau of Treasury, this mark of 8.92% increase from previous year. So 8.92% yung itinaas ng utang natin, kaya't umabot na ng 14.62 yung kabuang utang ng bansang Pilipinas. Kung dati sa panahon ng former President Rodrigo Roa Duterte, na kung saan may pandemic at yung iba dito ay linaan niya sa tinatawag na Build program, ay 13.42 trillion. And ngayon, mga idol, ang utang ng bansang Pilipinas ay nasa 14.62 trillion. So ngayon, may lumabas na balita, mga idol, ayon sa Billionario.com, 6 trillion solution. Bakit tinawag na 6 trillion solution? Ang sabi ni Finance Secretary Ralph Recto, mga idol, ay nagpropose ng isang panukala na ibenta ang tinatawag na 600 hectares land na pag-aari ng Ninoy International Airport, NAIA. Imagine on that, 600 hectares na lupa ng kinatitirikan ng Ninoy International Airport, na kung saan ipinagawa ito ng kanyang ama during the time of former President Marcos Sr. Ngayon, sa termino ng kanyang anak na si Junior, itong si Da Junior, mga idol, sa pamamagitan ng kanyang Finance Secretary, kauupo-upo pa lang nitong si Ralph Recto, ito na agad yung kanyang nais na band-aid solution. Kaya pala, mga idol, pinalitan ang dating Finance Secretary na si Finance Secretary Jokno. At sinabi ni Marcos na mas magaling ito si Ralph. Magaling pala itong humanap ng ibibenta. Imagine on that, 600 hectares ng lupa ng NAIA ay ibibenta. Base yan, mga kaibigan, doon sa nakuhang impormasyon ng Billionario.com. So ito, mga idol, Finance Secretary Ralph Recto proposed selling the land currently occupied by Ninoy Aquino International Airport. Possible to the country growing debt.
kung saan, sabi niya, lumalaki yung utang ng bansang Pilipinas. So, what happened now? Alam natin na may utang ang bansang Pilipinas. Pero, itong pumalit na administrasyon na si Marcos, mga idol, ano bang ginagawa? May ginagawa ba siya sa ating gobyerno? Alam natin na ang budget ni Marcos para sa kanyang travel expenses from local to international flight ay nasa 1.4 billion pesos. So imagine on that. Saan ba galing yung mga pirang yan na lulustayin ni Marcos sa loob ng isang taon sa kanyang mga pasyal-pasyal mood? Sana all. Mr. President, sana all may pira kang linalas. May pira kang ginagasta na mula sa buwis ng sambayanang Pilipino, mula sa buwis ng mga OFWs. Ayon dito mga idol, rigged to believe that sealing the 600 hectares na iya property could yield around 6 trillion. Na kung saan, ayon sa kanya, kuha tayo ng 6 trillion pesos mula sa pagkabintahan nitong lupa na kinatitirikan ng NAIA, mga idol, Ninoy Aquino International Airport. However, acknowledge the current impracticality this plan due to the absence of fully operational alternative airport, mga idol, to handle passenger traffic currently. Alam natin na itong NAIA International Airport ay talagang kailangan ng taong bayan, maging tourist and domestic, mga idol, even the OFWs ay talagang walang ibang airport na nag-a-accommodate sa kanila pag umaalis itong NAIA International Airport. Ang tinitingnan ni Mr. Ricto, mga idol, the new upcoming operation of the new Manila International Airport, may inaasahan pala, in Bulacan, owned by billionaire Ramon Ang, lead by San Miguel Corporation, SMC. Kaya pala, ibig sabihin, mga idol, pag nag-operate na itong international airport sa Bulacan na ipinatayo ni Mr. Ramon Ang, ay pwede niya nang ibenta itong 600 hectares na lupa ng NAIA. And take note, mga idol, itong lupa ng Manila International Airport, alam natin, pag ibininta yan, mayroon na namang tinatawag na magandang kasunduan. Kasunduan, mga idol. And even I believe that when this land sale, kailangan mayroon din tinatawag na pampalubag loob. Ang Finance Secretary, ang Presidente, at sino pa? Siyempre, yung Secretary ng tinatawag na DOTC. Yan ang malupit dyan na computation, mga idol. San Miguel Corporation potentially paved the way to sell the NAIA land in the future. Yan. So, tinitingnan natin, ibibinta nila yung lupain na pag-aari ng Manila o Ninoy Aquino International Airport bago mag-exit itong si Dayunyo. May talent talaga, may talent sila. Okay, mga idol, please subscribe to my channel, EPC Vlog Production. Maraming salamat.